Nandito tayo ngayon sa Ilagan, Isabela at kung saan naranasan nga natin yung bagsik nitong si Bagyong Christine kaninang madaling araw. Nakita natin, umikot tayo, nakita natin yung lakas ng hangin at saka yung pabugso-bugsong ulang dala ng Bagyong Christine. Oo. Elaine, so far, gaano kadami yung pamilya, individuals na naapektuhan dahil dyan sa severe tropical storm Christine? Ayon sa Local Disaster Risk Reduction ng Ilagan City, Isabela, aabot sa 2,000 residente yung kinailangang ilikas matapos ng bahain or sila yung mga nasa low-lying areas o yung talagang high risk doon sa pagbaha. At ayon nga sa provincial government ng Isabela, aabot sa 10,000 residente yung kinailangang ilikas doon yan sa buong probinsya ng Isabela. Pero so far, gaano kadami yung mga areas dyan? Yung lubog pa rin sa baha, nakikita namin yung background mo, mukhang baha pa rin. At saka parang ang daming lumilipad, no? Baka na-stagnant ba yung water? Mase sa datos nga ng City Disaster Risk Reduction ng Ilagan City, aabot sa 22 na barangay pa yung baha ngayon dito. At makikita nyo sa aking likuran, ito yung sa barangay San Vicente. Kapag maglakad pa tayo hanggang doon, aabot na talaga yan ng lampas tao yung level ng tubig. At itong mga lumilipad-lipad dito, hindi naman to lamok. Para siyang yung mga alitap-tap or yung lumalapit sa ilaw. Pero wala rin kuryente ngayon dito, masaya, madilim dito kasi nga naputol yung kuryente. Kaya mostly dito ay nakagamit ng generator or yung mga solar na emergency lights. Solar, walang araw. Ano yan? Baka nakaipon na. Battery. Sa battery. Pero so far... Ano ba yung iba kasi, di ba, na nakapag-recharge? Yeah, nakapag-charge na, naipon na. Oo. So, walang electricity, tubig. Sorry, na-mention ba ni Elaine kung may naputulan ng tubig dyan or wala namang problem sa tubig? Sana. So far may tubig naman pero medyo mahina lang yung supply, Chiki. At least meron. Pero yung mga relief goods, meron bang dumating? Mapagkain sa ating mga resenteng apektado? Yes, oo. Mani kanina na abutan natin na namamahagi nga, nagbibigay yung mga LGU ng relief packs doon sa mga evacuees natin, maging yung mga apektadong residente dito nga sa Ilagan City. Pero kayo, Elaine, okay lang naman kayo. Ikaw, okay ka lang naman dyan? Actually, kagabi parang feeling ko tatangayin ako ng hangin. Hindi, medyo kasi malakas talaga yung hangin kagabi nung naglandfall na itong Bagyong Christine. Pero ngayon, so far okay naman kami. Yung pinag-istihan naman namin is may generator. So meron tayong kuryente at nakapag-charge tayo ng mga gamit natin para makapagbigay pa rin ng update sa mga kapatid natin. Oo, ang importante may pagkain at tubig. Unlike yung sa Lemery, Batangas na wala. Pero Elaine, pag may emergency, kunwari na kailangan, may access ba ang mga residente dyan o talagang wala rin? Kanya-kanya rin? Actually, naka-preposition pa rin hanggang ngayon yung mga rescuer natin. Kung kailanganin nila ng rescue or emergency, talagang meron namang naka-alerto na naka-deploy ng mga rescuer, lalo na doon sa mga area nga na lubog pa rin sa baha.